the President doing the attack on the Senate. It's very uncalled for. The last time that we saw na ang Kongreso ay lantarang pinakialaman was during the martial law. 50 years ago, 54 years ago. Right now, there is no declaration of martial law, pero ang Presidente pa rin ang nagmamaniobra para agawin ang liderato sa Senado. Yan ang usurpation. Yan ang malinaw na paglabag sa saligang batas. However, without the Constitution declared by the Supreme Court na mali si Marcos, ang sitwasyon natin ay nananatili na silang nangingibabaw. That is very disheartening. Alam niyo kung ano nararamdaman ng taong bayan? That we do not have a government anymore. Ang gobyerno ay para na lang doon kay Marcos at sa kanyang pamilya. Pero when people will go to seek out justice, walang katarungan, walang justisya. Lalo na pag nagkikriticize ka sa government, kawawa ang taong bayan. That is why kahit ilan na kami dito kanina, itong tamang dapat gawin. Kasi the price of freedom is vigilance. And the color of politics will fade, pero yung karapatan at kalayaan ng bayan ay dapat ipinaglalaban. Kay Rick, ang tanong ko, kay Rick, anong stand ngayon ng Supreme Court dito? Tahimik sila. The Supreme Court will not act on anything without a petition. So right now, the impasse in the Senate, yung standoff, wala pong petition. Naibasura po yung isa dahil lack of legal standing, not on the merits. So the Supreme Court will not rule on this without a proper petition. So kami naman sa People's Movement, like Dampilan at Bangon Sambayanan, we deem it necessary that the people must participate. Ang malungkot lang kasi tinatakot na aristuhin ang mga dadalo dito, kaya malinaw na talagang umatras siguro ang ibang witnesses. Mag-alas 9 na, it's about an hour about to start. Wala pang linaw, sarado lahat. So most likely, the venue now is canceled. And we are going to await for advice kung saan kami pupunta. Pero pupunta pa rin kami doon. Kaya rin, halimbawa kung dumating dito yung mga resource person tulad ng mga Marines, mga dating Marines, posible silang aristuhin. May posibilidad dahil mayroon na daw mga warrant of arrest against them na hindi pa idinideklara. Ngayong araw ito lalabas. That is a possibility. However, that will also enrage the people. Mas magagalit ang tao na yung mga nagsisiwalat ng totoo, yun ang kinukulong, yun ang kinakasuhan. Yung mga nagnanakaw at nagtarambong sa bayan, sila ay libreng-libre, sila ay bidang-bidang. Malungkot, nakakagalit, but we have to fight, we have to stand our ground. Thank you ha. We will stay until mga 9:30. Antayin namin and then we will announce kung saan ang next venue, kung papayagan. Thank you. Salamat po, Eric. So ayan po, mga kapalan. Thank you. Yung mga dating sundalo, mga kababayan, na aristuhin po sa kasakaling. Pilit po sila pumunta sa lugar na ito. Kaya tuloy po tayo, tuloy po ang laban sa katotohanan. Lahat po tayo naghihintay sa katotohanan. Ito na yung pagkakataon na malalaman natin yung katotohanan dahil dito, ilalantad na nila lahat. Lahat ng ebidensya, plus yung 14 pang Marine. Abangan nyo po, sana punta na ako kayo rito para makita nyo ito na yung pagkakataon na ang hinihintay natin na mabuksan ang katotohanan. At dito, sa pagkakataong ito, sana po magising ang pagiging Pilipino natin. Na ang laban ito ay laban po para sa bayan natin at laban para sa mga susunod na henerasyon. Saan po ang venue, tatay? Dito ang venue. Dito, walang pinagbago. Walang pinagbago. Ayun. Dito ang venue. Tatay Rani, Tatay Rani, so ano pong masasabi nyo doon? Kasi sabi po ni Win Gatchalian kahapon, ang anumang sesyon na magaganap dito sa Double Gem ay hindi nila kikilalanin. Hindi rin naman natin sila kinikilala dahil Senado na Malacanang sila eh. Ang importante rito at tatalakayin dito yung katotohanan at impormasyon na uhaw na ang taong bayan sa totoong nangyayari at ang tunay na magre-resulta sa investigasyon na anomalya sa flood control natin. At malalaman natin kung gaano kalawak dahil ang bubuksan ang lahat ng ebidensya hinahanap nila, malalaman natin ngayon. Tatay Rani, may ugong-ugong po na kung sakaling darating daw ngayon yung Marines,
may sabi-sabi po na aarestuhin. Ano pong gagawin Sabi natin? lang nila yun, pwede Opo. pa nilang arestuhin basta-basta yung mga taong nandito at taong bayan, ipagtatanggol sila para sa katotohanan. Salamat Tatay Rani. Ayan, Tatay Rani. Oh, tuloy. Or kung saan ang venue. Hi, Doc. Gwapo ni Doc ngayon ah. Inasar na naman ako ni Doc eh. Di na namamansin si Doc. Inasar ako niya kanina ni Doc. Hi, Doc. Aray ko po. Uy, tutusok mo na si Mama. Pinsip ko na masyado ba Sorry, Ma'am. Magandang araw po, sir. Sir, ano po balita? Tuloy po ba ang hearing today? Tuloy ang laban, tuloy ang paglalahad ng katotohanan. Alam mo, ginagamit lahat ng sindikatong gobyernong ito ang huwag mailabas ang katotohanan. So itong pagkakataong ito yung hinahanap ng karamihan. At siguro, mamaya pagtapos nito, mabubunyag na, mababalatan ang mga nag-aanyong nagkukunwaring mga honorable. Pero sa katotohanan ay sila daig pa isang halimaw na matakaw sa pera ng bayan. Sir, sabi niyo po tuloy, may napapabalita po na di umano yung mga 14 na karagdagan pong testigo at di umano si Mr. Tiksay at saka si Mr. Paul ay marilindog na mamaya. Sino may sabi niya? Si Matiba? Hindi po si Kang Eric kanina. Akala ko si Matiba. Naniniwala pa ba kayo kay Matiba? Hindi! Hindi, yun naman ang isa sa mga pamamaraan nila na pananakot sa mga... Saan ka nakakita? Yung mga testigo ginigipit. Samantala ang testigo dapat proteksyonan. Meron tayong witness protection program eh. Pero ano ginagawa? Porque pa gobyerno ito yung mga testigo laban sa gobyerno, isusuppress nila. Ngayon, porque ba ang gobyerno ang may naman hindi kapabayan? Mas malala ito kaysa dulot na problema sa inyo ang mga anak nyo na biktima ng droga. Ngayon, taong bayan na, buong bansa na ang biktima. Hindi pa ba kayo magigising? Kailan pa kayo magigising? Kung kailan lugbog na tayo? Nasaan na ang pagiging Pilipino natin? Lahi tayo ni Lapu-Lapu, lahi tayo ni Andres Bonifacio, lahi tayo ni Jose Rizal. Okay, sir, sabi niyo po matutuloy, sino-sino po yung mga expected na darating ngayon sa kasakali matuloy po? Lahat ng tumitindig sa hustisya at sa katotohanan ay darating. Question? Tatay Rani, kung sa ngayon ay parang kulang ng witness protection po sa mga whistleblowers, hindi kaya maka-apekto na dito pa sa mga susunod na magpapakita tulad ng Fearless 7, hindi pa po nagpapakita. Hindi kaya maka-apekto sa kanila, sir? Dapat magising na nga tayong taong bayan. Yung witness protection program, patas po yan. Ngayon, ibig sabihin, porque ba ang binubunyag nilang anomalya ay ang gobyerno mismo. Kaya ang kalaban natin, ibig sabihin dito, taong gobyerno. Yung namamahala sa gobyerno. Dahil yung gobyerno, itinatag ito para sa tao. Sino nagpapagulo sa gobyerno? Yung nagpapatakbo ngayon. Siyempre, kasama yan sa pananakot ng administrasyong ito. Kasama yan sa pagsusupres. Ayaw na ayaw nila ang kaguluhan sa Senado, hindi ho tungkol sa impeachment.
ang kaguluhan sa Senado, yung pag-iimbestiga ng Blue Ribbon. Si Lacson at ang kanyang chairman ng Blue Ribbon, wala siyang ginawa. Ngayon, umalag na ang kapwa niya senador. Ngayon sasabihin nila, dinugulo sila ng Cayetano Black. Hindi, kayo ang magulo. Kayong nagtatago, kayong nagpuproteksyon sa pagdalakaw sa gobyernong ito, palibasa. Alam nyo na.